po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Loy? Ito naman po si Josh Papa. At ito naman po si Papa Osing Odina. So, ano pa nga ba ang lagi ninyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika na namin, dali. Ay, naku, congratulations. Yes. Ah, yes. Oo, sa ating pambato. Yes, si Miss Atisa Manalo na nagwagi ng third runner-up sa Miss Universe Philippines. Kaya masaya mga bakla. Hindi nga masyado. Hindi nga masyado. Dapat daw mas mataas yung placement. Oo. Kaya nga alam mo, ang daming nalulungkot dyan. Ano? Dahil nga, kahit naka out of how many? 120. 120. Imagine mo, nasa top 5 naman. Pero marami pa rin ang nalungkot. Yes. Kaya nga, marami pa rin yung naglalabas ng kanilang mga sentimento na deserve daw ni Atisa yung mas mataas pa na placement rather than third runner-up. Dapat at least yung mga second or first, sana or title, di ba? At yun nga, Tito Oji, Mama Loy, marami talaga ang nalulungkot dahil parang feeling nila nagkaroon ng dayaan na dapat talaga nasa first runner-up siya or siya yung title. Pero bilin nga ni Maria Atisa Manalo na magsaya pa rin tayo. Kaya naman, narito ang ating paboritong Mars Camille Proud! Bilin nyo! Teka lang! LSS talaga ako ng Tito Oji. Anyway, ayan ang ating pagbati kay Camille. Yes! Ano kay Camille? Di Atisa! Ayan, Diyos ko, ano ba yan? O basta, po ito nakakaloka. O, syempre, ang ating din pagbati kay Arjo at Taide. Ay, bakit? Manalo din siya? Ay, hindi siya nanalo, pero absuelto siya sa ibinibintang sa kanya. Meron siyang flood control project or boost project sa District 1 ng Quezon City. Dahil ayan, isa siya sa mga inilabas na absuelto. Oo, yan ay galing mismo sa ICI. Yeah. Ito yung task force kung saan inaalam nila kung may totoong sangkot yung isang napagbibintangan. Ayan, no? Sabi nga nung isang comment bakit hindi masyadong nababalita sa mainstream? Oo nga, kasi nga natabunan niya ni Amanda Aimee, di ba? Ni Sara Duterte, yun. Kaya natabunan yan. Pero importante pong malaman yan. Lalo na yung mga ganyan mga bagay na alam mong nabibigyan ng hustisya yung mga napagbibintangan. Noon pa naman sinasabi yan ni Ibiang ni Silvia Sanchez sa akin. Kaya lang sabi niya, ayoko muna magsalita, Mare, kasi bubugbugin na naman kami ng mga netizen, ng mga bashers. Siyempre, yung di ba, habang nagpapaliwanag ka, habang dinidepensa mo yung sarili mo, lalo na lang idinidiin na meron kami kinalaman. Kasi nga, sinasabi ko na di ba, noon pa naman mayayaman. Wala pa si Arjo sa politics. Tingnan mo yan, pati yung pagpuproduce ng Nathan Studios, Silvia Sanchez, nabibigyan ng meaning. Ay! Siyempre, sinasabi na, kaninong galing pera yan? Noon pa ho nagpuproduce ang Nathan Studios. At ang latest nga nila ay nakasama pa sa Film Fest. Yung latest movie nila. Yung I'm Perfect. Kung saan ang mga bida ay yung may Down syndrome. Talagang binigyan ng karakter, binigyan ng buhay ng mga batang ito. Ang mga karakter na iniatang sa kanila bilang sila yung mga anak ni Lorna, ni Tonton, ni Joy Marquez, ni Silvia Sanchez, di ba, na nagpakasal. Parehong may Down syndrome. Talaga? Kaya curious ako sa movie na yan True story ba yan, Tito? Panoorin mo para maantig ang kalooban mo. Di ba? Alam mo, namit ko itong mga batang ito. Ayan, talaga? Ayan, nakakatuwa yung mga bata. Talaga, alam mo, parang feeling ko, parang mas appreciate pa ako ng mga batang ito kaysa sa mga regular na tao. Talaga? Bakit? Paano mo nasabi? Sinabi ko. Feelings. Paano ba naman? What made you say that? Hindi kasi yung init ng pagtanggap nila sa akin nung pumunta ako dun sa kanila nung nagdi-dinner sila. Tapos lahat ng mga bata naglapitan. So kilala ka nila? Diba nakakatuwa itong Kaya mga na-appreciate bata. mo? Correct. Lumalagari ang mga bata.
sa kanilang pagpopromote ng kanilang pelikula. Baka ma-invite natin yan dito, OG. Bakit naman ang hindi? Kaya nga. Oo. Tapos aalis ka dyan. Kasi sila muna dyan, Diyos. Okay na, Tito OG. Total naman, napapanahon yung mga ganyang kwento ngayon. Ay, oo. Maganda yung kwento. Sabi nga ni Ibyang pag napanood mo ito, maaari talagang hanga ka sa kanila at iiyak ka. Dahil sa kanilang mga actingan. I'm Perfect sa December 25 na yan, Pasko. Wow. At marami na rin silang invitation abroad. Wow! Para ito'y screen at para ito'y makasali sa kanilang awarding. Wow! Diba? Kasi nga napakaganda rin na yun na di ba sa society natin ngayon na nagiging inclusive na para dun sa mga nasa spectrum or diba? Whether tungkol sa age, sa gender, diba? Dun sa mga estado ng kalusugan, diba? Ini-encourage na maging parte sila ng society, aktibong participant sa ating society na nasa workforce, 'di ba? Nasa creatives, kaya nakakatuwa talaga na may ganyang initiative si Ma'am Sylvia Sanchez na mag-produce ng pelikula about them. Teka muna, di lang pinag-uusapan din lang naman natin yung pagiging active. Abay, parang active din yung staff ni Mayor Alcala. Bakit? Narisibuhan, Tito OG, Mamaloy. Yung alin? Narisibuhan yung staff niya. Ito ba yung tungkol dun sa picture? Na nililinis daw niya yung unit ni Mayor. Tapos na-i-compare na yung sofa, parang pareho nung sofa na nasa post ni Catherine Bernardo sa unit niya. Oh my God. Totoo ba? Ayan o, di ba parang pareho yung sofa? Oo nga. So, ano ibig mo sabihin, Mamaloy? Nag-live-in na sila ni Mayor? Hoy! Huwag ka naman padalos-dalos dyan, Diyos. Kaya nga po itinatanong ko. Kayo yung padalos-dalos Kaya nga, so anong ibig mo sabihin, Mamaloy? Ako ba yung staff na nag-post ng picture? Ba't ako yung tinatanong mo? Base sa iyong opinion. Hindi. Ang sinasabi nga ng mga netizen, parang iisa yung sofa. Doon sa nilinis na apparently unit ni Mayor at saka doon sa pinost ni Catherine. Hindi ba dito yung mga isa pinagbabawal na, uy, bago kayo magpipicture? Bakit naman kasi kailangan magpicture? Ayan tuloy, may mga ganyan senaryo na pagko-compare din sa sofa. Baka naman kasi magkaiba yung kanilang unit, pero magka-turn na yung kanilang sofa. Malay mo, twinning. May mga ganon. Mamaling ka sa mga condo. Malay mo, di ba, yung may mga pieces of furniture na sought after, di ba, yung uso, at saka yung mga favorites ngayon, di ba? Kaya marami bumili ng mga ganong klaseng furniture. So, hindi talaga sila nag-live-in, Mamaloy? Hoy, ano ba malay ko dyan sa Bakit ba insist ka na insist na nag-live-in? Oo nga, parang ikaw yung may alam, Diyos ha. Paano nga, Tito OG? Pareho ng sofa. Diyos ko naman, pareho lang ng sofa. Baka pwede naman pareho lang silang, oy, order tayo yan para sa unit ko. Oo, ako din order yan para sa unit ko. Yes! So, hindi talaga sila nag-live-in. Pauwi-uwi. Kaya ito, hindi talaga. Para matapos, para klaro, so hindi. Bakit ba masyadong mong ginagasgas yan? Alam mo, kung sakali man na nagli-live-in yung dalawa, ano naman sa atin? Wala naman silang tinapakang ibang tao. Tama. Pareho naman silang single. Tama. Di ba? Oo. Let's just be happy for them. Kung sila magjowa at nagsama sila sa isang condo man yan sa Makati or BGC. Oh, bakit may address na, Tito OG? Kunwari nga lang. Okay. Sige po, kwento. Ako, nawawala tuloy. Ayan. Kwento mo na nga. Kunwari lang sila nag-live. Diba? Sa isang condo, ano naman sa atin. Tama. Kusyota naman sila. Hindi na sila minor. At saka, mali mo naman kung dumalaw lang yung isa doon sa unit ng isa, di ba? Dumalaw lang pala. So, hindi nagli-live-in. Alam mo, tumigil ka na, ha? Kaya hindi ako dumalaw lang, Tito OG. Baka mabasa. Baka mabash ako. Dahil dyan, bigla ko tuloy naalala yung Bini. Bakit? Sino naman na nag-live-in sa Bini? Ay, walang nag-live-in sa Bini. Okay. Oo, dahil ako mismo nakaharap ang Bini. Nabigyan tayo ng chance na makaharap ang Bini. Talaga? Kasi di ba malapit ng kanilang concert? So na-interview mo sila? Slight lang. Medyo tidbits lang ang ibibigay natin. Kasi nga,
itinanong ko sa kanila kung nagkakaroon ng intriga between Beanie and the SB19. Kasi nga, tagal na yan oo nga, di ba nakasama sa Coachella yung Beanie. Tapos yata ng mga fans, bakit hindi ang SB19 ang isinali sa Coachella? Ano sabi? Tapos, tinanong ko rin, nagbayad ba kayo para makasama sa Coachella? Ano sabi? Eto. Totoo ba ang Beanie ay nagbayad para makasama lang sa Coachella? Wala po kami pera. Wala po kami bayad. Sana nga po binayaran nga na talaga. Beanie paid the way. Beanie paid the way. Sana nga may pera kaming gano'n na pambayad. Sana Davey pa lang nag-Coachella na. Kaya pero hindi po. Walang bayarang nangyari para lang makasama sa Coachella. Iba nainggit Hindi nainggit kasi mga fans. Siyempre, alam mo, maraming mga grupo ng mga tagahanga yan, May Blooms, merong 18. Kaya nagtataka sila, bakit ang Beanie nandun? Ang SB19, wala. Hindi din marami. Ang daming mga artists na deserve din sa sa Coachella. Kaya kami din mismo, nagugulat kami na totoo ba to? Saka nakaka-pressure din siya actually. Kasi Pero nababasa ko nagbabasa naman ako ng mga may mga bashers ang Beanie, may bashers din yung SB19. Talagang nagbabardagulan sila sa mga pages nila, So, ang tanong ko, kumusta ba kayo ng SB19? Okay ba kayo? Super! Mga fans nag-aaway. Actually, nung pagka-story ko po nung shinare ko po yung Coachella na post, nag-message po sa akin si Kuya Pablo po. And then, he personally congratulated us po dun sa So, sana alam ng fans, ng 18s, ng Blooms, or kung sino man, na okay kami talaga po ng SB19. Very good friends. Yes. So, friends kayo as in, nagtatawagan kayo? siguro kumustahan. Kamustahan po. Lalo na si Kuya sobrang consistent. Kuya Justin po, sobrang consistent niya. Bawat release ng song, congratulations Beanie, regards sa girls, ganon. Yung ganon po na usap. Support. Kuya Stel. Personally naman si Kuya Stel, pag nakikita po kami, chichikahan talaga. So malinaw yon, walang gap ang Beanie at ang SB19. Yan, malinaw na yan Hindi sila nagbayad, at the same time, magkakaibigan sila. Diba? Ang SB19 at ang Beanie magkakaibigan. Ang ganda siguro kung magkakaroon sila ng collab, Baka mamaya, pag nagkaroon ng gano'n, ma-unite na yung mga pilit na nagpapahiwalay sa kanila. At saka nagme-message daw sila. Talaga? Ayan di ba sinabi nga niya na nagme-message pa kami ni Pablo, Kuya Pablo, na kinocongratulate sila. So, ibig sabihin, huwag na natin intrigahin. Yeah. Bagkus, panoorin na lamang natin sa Philippine Arena ang kanilang Beanified. Wow! Hello mga ka-update! We're inviting you to watch our concert, Beanified, sa Philippine Arena on November 29 at 6 p.m. Super kakaiba to, guys. Yes. Ibang-iba to from our past concerts. Bumili na po kayo ng tickets. Yes. At agahan nyo. Dapat hindi kayo pagod kasi sobrang nakakapagod yung opening. Yes, huwag kayo malate sa 6 p.m. na show namin. Hindi, at saka pag sa 2 p.m. meron kami doon mga Bloom Zone and Fan Zone. Pwede kayo doon magliwaliw at makipag-chikahan sa mga kapwa niyo Bloom. So, punta na kayo. Pwede po kayong bumili ng tickets sa ticketnet.com.ph at Pulp Tickets here. And kung gusto nyo pong mapanood kami, mga team bahay, meron po tayong live stream sa I Want Tickets. Pwede kayong bumili ng ticket dyan. Kaya, get soon na! See you! At manonood tayo niyan. Yes! Mga ka-Bloom! Diba? Excited ako dito, OG! Kasi Talaga dami ba? nila ng concert, hindi pa ako nakakapanood. And this is the first Blooms ka time. talaga! Ha? Ano paborito mong kanta ng Beanie? Salamin sa indak ng panahon. Kasabahin ng Hindi naman ganyan Mali yung kinanta niya. Oo, mali. Paano nga mali yung kinanta niya, Nay? Salamin. Grabe kayo sa akin. Nakatingin pa naman ako ngayon. Salamin. Salamin. Pati tinahote mo. Ulit. Paano? Salamin. Sabi ko sa'yo. Oo nga, no? Ay, hindi. Alam ka na.
Mirror, mirror, on the wall. Ayun, basta ha. O, ayan na. Nahirapan siya sa salamin. Ginawang mirror. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link ko. Hindi ba si Mamaloy mo na rin? Nagpasabi na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na! Click na yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. Siyempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes! Sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At meron tayong bagong vlog dyan. Yung atin naman pong pagbisita sa napakagandang band. Ang Lake Louise. Oh my God. Ang Aurora Borealis. Huwag mo na iniinggit si Josa. Ay my gosh, grabe! Magkakaroon tayo ng show dyan. Ay, sa Canada. Diba? Oo, inaayos ni Oliver at ni Richelle. Yes! Si Richelle na sa mga tao, yung ma-arte dito sa Yes! Ang ganda-ganda po ng Canada. Makita po yun dyan yung aming escapade sa Alberta, Canada naman ni Nanay. Panoorin niyo po, andyan na po sa vlog ko. At syempre, thank you so much to ND Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Nandiyan po sila sa Mother Ignacia, tapat lang po ng ABS-CBN sa ground floor po ng Grandia Place. Kita mo naman, kahit naman po napakatindi ng panahon doon sa Canada, wala kaming outbreak ni Nanay. Yes, diba? Saka talagang napangalagaan yung aming kalusugan dahil sa mga boosters na drip na aming pong tinatanggap mula po sa ND Skin. Yes, ND lang sa kalam. Yes, tapos talagang hindi rin nangilo yung ngipin natin ay. Dahil sa lamig, no? Yes! Dahil ang ating teeth ay from Dr. J.C. Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic! And, syempre, grabe naman yung salamin mo na, nakakatalino daw. Di ba sabi ng mga ano doon? Sabi ng pantali-talino ni OG. Ideal vision pala. Na may 200 branches na po nationwide. Yes, diba? Doc Jessica D. Yes. At syempre pa, Josa. Yes, dahil sabi nila Ate Mamaloy, thank you very much. Headway Bear Salon for my hair. Yes. And may bago po akong upload sa aking YouTube channel. Watch niyo po. Yes. At syempre pa, ang aking panayan naman, eto na. Ang pagtatapat ni Anjo Iliana. Ay! Tungkol sa kanyang mga pinagsasasabi sa mga host ng Itbulaga. At kay Rafi Tulfo. Eto. Anjo, nagpapapansin ka lang ba? O gusto mong maging controversial talaga? Or wala na akong karir, eto na yun? Papaliwanag ko na. Kailangan maintindihan ako ng tao Ngayon, ang tanong ko, saan nanggagaling si Anjo? Nag-enjoy kasi ako maglabas ng sama ng loob Anong galit mo kay Tito Soto? Anong galit mo kay Bossing Vic, kay Joey De Leon? Ba't mo kailangan i-reveal yung mga nakaraan nila? Actually, pwede pa magkwento ng marami just to justify what I'm feeling. Kahit naman ako, marami rin naman akong nakatago. Hindi man lahat pwedeng mong ilabas. Yes. OG, I have more stories than you. May nagbayad ba? Talagang guilty ako doon sa paglalabas ko ng mga revelations ko na sinasabi na mahirap ka-banding si Anjo. Ito yung iiwasan mong tao. Kaibigan. Ano na lang, random na, parang intriga. Parang showbiz talk show host. So wala ka nang hahabulin kay Rafi Tulfo? Meron. Sa kanya lang? Dito meron ako. Because inapakan ako, ginamit ako. In other words, ang sama ng loob ko dyan kay Rafi Tulfo. Ayan! Nakakaloka, hindi pa. Controversial na naman yan. Ay, controversial ngayon ang top 10. Yeah! Grabe, ang dami nang nag-download. Yes, pag nasa abroad ka at magpapadala ka rito sa Pilipinas ng pera, ng sustento, ayuda, monthly allowance, di ba? At pang-tuition, hindi ba? Ay, lalo ngayon, pamasko. Ay, nako. Basta meron kahit Gcash yan, Maya, Money Remittance Center, at sa bangko, mga bank account nyo. Kaya very good talaga ang top 10. Yes. Basta yung mga first time user, gamitin lamang po ang OGPH. Yan, sa aking code para meron kayong $20. Wow! Sa mga first time users. Mga welcome bonus. Yes. Top send lang sa kalam kasi alam mo, no transfer fees sila. Mataas pa ang bigayan nila, ang palitan nila. Mabilis pang nakararating sa kinauukulan.
Ganon ang top scent, diba? Tapos pag natanggap na nila, diretso na agad grocery sa Ultra Mega. Ay, Ultra Mega. Ultra Mega. Yan ang may pinakamurang mga bilihin. Kaya nga yung mga sari-sari store, grocery, yung dyan mga namimili. Convenience store dyan namimili. Pantambak nila sa kanilang pantry. Diba? Napakamura Tito OJ. Actually, may Ultra Mega din sa Lemery. Ay, ang taray. Namili ako dyan. Ilang branches na sila ngayon, Nay? 39. Ay, plus 3 distributing center. Diba? Ultra Mega lang sa Kala. Siyempre. At ikaw lang ang sa Kala, Mama Loy. Bakit? Ay, dahil gusto ka namin batiin ng Happy Birthday, Mama Loy! Birthday ko ba? Mama Loy! Birthday ko ba? Mama Loy! Birthday! Mama Loy! Ngayon! Get! Ay, birthday ko ba? Ay, andito lang! Sabi nyo wala kayo! Happy birthday! Happy birthday! Kompleto! Happy birthday! Kanina wala kayo eh! Ayan sila, ang dami-dami nila, Happy birthday to you! Diba? Wow! Happy birthday, Mama Loy! From the OG Showbiz family. Yay! Thank you so much po, OG family and friends. Gusto mo yun? Kayo na yung kalaban ni Lot Lot. And friends. Ayan. Ni Mama Loy! Ngayon! Get out! Yay! Happy birthday, Mama Loy! Wow! Okay, Salamat po. itago na to para meron Sa birthday ko. Meron handa sa Noche Buena. Akala ko sa birthday ko. Ayan, syempre kasama ni kasama si Attorney Hazel. Yes! Ang aming editor ng Showbiz Update si Don Luna. Yes! Ang aming alaga si Len. Yes! Sins of the Father! Len, yung kapatid ko. Yes! Ang anak ko si Erin! Parang nakalimutan mo pa. Oo na. Ayan, si Lian. Si Rancho. Tita Ernie Lim! Ayan, si Direk Paul. Ayan, si Completo. Si Donna. Si Lian. Yes! Si Tita Si Tita Ernie ang kalaban ng Top Sen. Diba? Yun ang kalaban ng Top Sen. Oo, dahil siya yung nag-aapono ng mga Yes, oo. Hindi natin kailangan ng Top Sen pag andyan si Tito Ernie. Umalis na kayo, kumain na Pwede kayo umalis na dyan. kayo. Umalis na kayo. Tama na ang plastikan. Ganda naman ni Attorney Hazel, no? Oo, ayan. Diba? Siyempre pa. Happy birthday, Mama Loy. Thank you so much po. Thank you, Nay. I love you. At alam ko naman ang iyong wish. Yes, alam mo yan. Sana ay makasama pa ng maraming taon ang iyong tatay. Yes. Na nasa ospital ngayon. Yes. At nagpapalakas. Yes, yun talaga po yung ultimate wish ko ngayong birthday ko. Kaya rin ako wala na yun nung nakaraang episode kasi nga diba nasugod po kasi siya sa emergency room. And ngayon po naka-confine, talaga pong prayer po natin healing, complete healing for Daddy. So, salamat po sa inyong lahat at thank you so much po sa OGDA Showbiz Update dahil ka-birthday ko din po ang Showbiz Update. 5 years na po tayo! Wow! May November po. Happy birthday, Mama Loy. At I love you, Nay. sana ay kaya mong lahat. Amen. At kinakaya mo naman. Amen. Yan lang naman yun. Basta kaya. Wala kang hindi kakayanin. Amen. Ayan. Thank you, Nay. I love you so much. Ayan. At syempre, ito pa rin po inyong lingkod, Papa Osin OG Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo ganyan ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyo inihilit sa amin? Ichika mo na! Tapos, ano yun? Hindi ako may ano yun. Lipstick? Hindi mo nakikita sa sari-sari ko rito, hindi ito cosmetic. Maghanap pa sa akin ng lipstick.
Hindi ko hinanap lipstick. Sinasabi ko lang po, may lipstick po kayo. Halitaga! Oo, sobrang... Bagay naman sa'yo. Bagay naman. Kung bagay talaga, kiss mo nga. Hindi bagay. Akala ko bumisita na naman ako dito, Oji. Lagi nila ako binibisit ng mga bumibili dito. At least ikaw. At least Pwede ka na doon, Diyosa. Okay na. Okay na. Tikit ka dyan sa Ultra Mega. Okay. Ayan. Ako, syempre, ang ating bisita ngayon, walang iba. Isa sa mangilan-ngilang aktor na aking hinahangaan. Ay, mangilan-ngilan lang talaga. Totoo naman. Diyos ko, na bawat karakter na kanyang ginagampanan, inaaral niya. Yes! At hindi ko siya nakikitang siya si Elijah Canlas. Yes! Sige, Mama Loy. Dagdagan natin yan, ang isa sa pinaka-busy sa mga aktor ngayon, di ba? Hanap buhay tayo kahit kukurakutin. Grabe! Agad ba? Hindi napigil. Na-trigger ka ba, Mama? Diyos ko, mababash na naman tayo. Parang na-vertigo ka. Oo nga, nag-vertigo. Tumilindol, no? Naramdaman nyo? Diyos ko, ayan. Oy, Elijah! Yeah! Thank you sa pag-welcome ulit sa akin dito. Sandali naman, bakit ka nagpakalbo tapos ngayon tinutubuan ka na ng hair? In preparation para sa pelikula na ginagawa ko po ngayon, ang title Jaguar. Jaguar! CQ ako dun eh, kaya CQ. tinatry ko mag-transform physically. Maiba lang. First time ko magpakalbo, buti na lang hindi flat yung ulo ko. Oh, so, Diyos ko, Tito Oji, kung ganito lahat kagwapo ng mga security guard, Diyos ko. kahit yung batuta niya isusubo. Oy, grabe! Oy, naku, syempre may pelikula to, napanood ko yung trailer sa sinihan mismo, yung Savage Land. Yes! Oo, at syempre ang kasama niya doon ay ang gumaganap na kanyang ama. Ay, sino? Syempre, hindi si Diyosa yan. Ah! Si Richard Gomez. The Oh comeback. my God. Ama, tas ganyan yung lipstick. Richard Gomez. Ay, sandali, gusto ko Ay! malaman. Richard Gomez! Yes, come back! Gusto ko malaman, first time mong makasama si Richard Gomez. Yes po, first No? time. Kumusta? How was it? I mean, syempre may pressure simula. 7 years na siyang hindi nagpipelikula o maarte ulit. Ito yung comeback movie niya. So medyo gusto kong mag-step up kasi kami yung magka-eksena sa halos na lahat ng eksena sa pelikula eh. Pero napaka-down to earth ni Kong Goma. Napaka-humble, napaka-disiplinado din. Karamihan kasi ng mga senior actors, mga mods, diba yung nalilate, gano'n. Ay! sandali Sino? lang, sandali. Clue! Parang padalwa na to. Parang padalwa na. Na-vertigo ka ba ulit? Hindi, pero merong mga ilan-ilan na, di ba, yung hindi prepared minsan pag pumapasok kasi siguro matagal na sila sa industriya. And I respect that also kasi pinagtrabuhan nila yon. Pero si Kong Goma, laging on time. Kung hindi man on time, mas maaga pa. Oo, kasi yun ang tinuro ni Douglas Quijano, yung namayapang manager niya. Yes. Hanggang ngayon, dalag pa rin niya. Oo, tsaka hindi sila mahilig mag-PA. Opo, walang PA. Actually, hindi nga siya sa tent tumatambay. Nasa labas lang siya ng tent. Talaga? Kung sino kumuusap sa kanya, kinakausap niya. Very soft. Tsaka baka rin factor din yung na-miss din kasi niya na, di ba nga? Dahil nga ang tagal niyang hindi umarte, hindi nag-shooting. So, excited siya. Curious lang ako, ang title Savage Land. Bakit? Yes. So Savage Land, yung lugar kung saan po nakaset, kung saan sila nagsaserbisyo, parang in the middle of nowhere, nandun yung police station nila, wala masyadong nangyayari, and alam mo yung kapag ganun kalayo, kapag in the middle of nowhere, parang walang batas di ba? Parang lawlessness. Savage Land, di ba, dyan po yung mga tinatapon na katawan, na mga pinapatay ng mga abusado, ng mga may kapangyarihan. So yun yung area kung saan kami nagsaserbisyo. Tapos doon po magaganap lahat ng mga kaganapan sa pelikula. Action. Oo. So mag-ama kayo rito? Opo, pareho kaming pulis. Okay. Si Kong Goma, he plays si Sarge. Isa siyang matandang policeman na medyo jaded na. Kumbaga, sanay na siya sa sistema. Wala na siyang pag-asa pagdating sa sistema. Feeling niya, hindi totoo ang hustisya. Parang gano'n. Tapos ako naman yung rookie cop na son niya. Baguhan pa sa police force. Kaya, optimistic pa. Idealist pa. Paglalaban talaga kung ano yung tama. Dahil sa paglalaban niya para sa tama, mapapanganib yung buhay nila. Kaya yun yung generational gap, yung generational difference, yun yung ina-explore sa pelikula. So magkaiba kayo ng mindset.
set, ng pananaw, ng panindigan. Tapos, padami ng padami yung mga katawan na nakikita nila, mga parte ng katawan. Kung panoorin niyo po sa trailer, di ba, yung sinasabi nga ng character ko doon na si Jules, sinasabi niya nung nakaraan, kamay, nung nakaraan, braso, nung nakaraan, paa. Parang kailan titigil to. Tapos si Kongoma, yung character ni Kongoma, wala na, hindi natin problema yan, huwag tayo makialam dyan. Hayaan na natin sila, mapayapa at tahimik na yung buhay natin, huwag na tayo makigulo. Meron bang patungkol to sa gobyerno, ganyan? Not necessarily, pero for sure po may mga timely na tema talaga siya, mga relevant na themes na makaka-relate yung maraming tao, na makikita na napapanahon pa rin. Kasi ito po, fiction to eh, original Pinoy story to, wala siyang pinagbabasihan, sinulat siya ni Direk Hugo Praico, directed by Direk Lino Cayetano. And they're going for like a Filipino Western vibe, so medyo sobrang original talaga ng kwento, pero pag binasa mo at pag napanood mo, masasabi mo, grabe, napapanahon to parang ganito din yung natin. Kahit fiction lang to, kahit pelikula lang to, parang ganito yung bansa natin ngayon. Parang na-excite dyan yung mga mahilig sa mga action flicks, di ba? Yes! Madami kami mga mystery, dito. Mga ganon, di ba? So, dito sa pelikulang Salvage Land, paano mo inaral yung character mo? Dahil ako naniniwala ko lagi, pag napapanood ko si Elijah, parang hindi ko siya sabi ko kanina, di ba? Hindi siya si Elijah, siya yung character. So, paano mo inaral? Lalo na pag kilala mo si Elijah as a person, kasi galing yung inarte mo doon, di ba? Layo-layo sa'yo. Oo nga. So, paano ka nag-immerse or nag-prepare yung character mo? Definitely, kinailangan namin mag-bond ni Kongoma kasi karamihan yung pelikula talaga ay nakaasa dun sa relationship ng mag-ame. So, kinailangan namin mag-bond in that way. Si Direk Lino and yung buong team ng Salvage Land also prepared, research for it. And ako mismo, nagsarili ako research tungkol sa police force, nag-crash course ako online, nag-check ako, kumusap ako ng mga ibang police na kakilala ko, kung ano ba talaga yung mentality, mga protocols sa ilang mga bagay. And syempre, yung transformation, nag-workout ako ng mga panahon na sinushoot namin to. And hindi talaga ako ma-workout na tao. Bakit may mga topless ka ba dito? Hindi naman po topless, pero kasi si Kongoma, Adonis yun di ba? Malaking tao si Kongoma, tapos ako payatot madalas. So, kinailangan ko magpalaki ng konti para sa pelikula ko. Ano pinalaki mo? Pinalaki ko puso ko, katawan ko, yung chest. Yun po yung una nung una kaming nag-meet, tapos una namin nasuot yung police uniform namin. Una agad na pansin namin lahat, and agree din ako doon na kailangan kong magbuhat, kailangan kong magpalaki para makatapat kay Kongoma at para kapanipaniwala akong police. Diba? First time mo bang magganap ng role as police? Opo, first time ko. Actually, medyo tricky kasi yung police, tricky na character yan di ba? Kapag police, madalas sa pelikula na re-represent bilang abusado o di kaya may mabuting police. So, ito sa pelikula to, makikita mo both sides. Isang mabuting police, idealistic na police, tapos isang jaded na sa sistema. Since police ka rito, tanong natin kay Elijah, ano ang meaning sa'yo ng police patola? Hindi ko lang narinig yun Ano ka ba? Hindi ko lang narinig yun. Police patola. Police patola, papatol ng police. Mapatol ng police. Patol ng mga Jessie. Marami silang hindi alam. Police patola yung parang tiwali o yung mali yung ginagawa. Nababayaran. Yung mga ganun. Yun ba yun? Yes, Hindi. Ang pagkaintindi ko doon sa police patola, yung parang kabisote na police. Yung, di ba, yung parang hindi magaling na police, yung parang police patola. Oo, parang gano'n. Yung nagmamagaling. Pero parang mga karakter, halimbawa ni Joey Marquez dati na police na parang Kenkoy na parang gano'n. Akala ko gano'n yung police patola. Ang ganda naman police patola. Ako, yung character ko dito, hindi siya police patola. Mabuti siyang police. Mabuti siyang police. Naniniwala ka ba na yung kasabihan, ang police, ang police ay may matulis? Ay, may matulis na. May matulis? Matulis na? Pag police daw matulis. Posible. Masikip kasi yung mga pantalon ng mga pulis
Totoo yan. Kaya nakatusok ba minsan? Nakakatusok talaga. Hindi mo alam kung ano yung nakatutok sa'yo. Ay! Diba? Landi-landi Elijah. Uy, grabe. Nakakailan ako. Landi-landi. Anyway, balitaan namin, meron ka na namang another play? Yes, yung gagawin po namin play sa teatro, yung About Us But Not About Us, ni Direk Jun Lana. Ginawa na namin pelikula ni Kuya Romnick. And next year, gagawin namin siyang play sa Power Max Circuit Makati. Wow. Pero this time, hindi na lang kami dalawa ni Kuya Romnick. May Epic Kizon at Direk Andoy Ranay na kami. They play alternate. Sila yung isang character na hindi nakita sa pelikula. Na kami yung gumanap ni Kuya Romnick. Pero this time around, tao na talaga siya. Papahinga ka pa ba? Oo nga. Ano ba yung ginagawa mo? Baka maaga kang mag-sawa. Sa ngayon talaga. Kasi meron akong aktor na kilala, di ba? Sumikat siya, tapos biglang nag-stop na ayaw na niya. Sa ngayon, ang aga niyang, di ba? Ang aga niyang na ano, di ba si? Oo. Ang aga niyang na... Ang bilis, hindi ko nakuha. Hindi niya na-lipid. Ang aga niyang ini-enjoy yung buhay niya ngayon. Very good pa rin yun. Pero di ba, kasi nga nabugbog din nung araw yan eh. Hindi, tsaka kasi naging malalim masyado yung pagmamahal niya sa craft na eh. Oo, kaya dumating siya dun sa point na gumagawa siya ng pelikula. Pipiliin na lang niya kung ano yung mga gusto niya. Okay, kilala ko na yata. Hoy! Hindi na yung pagbulong, ba't may yakap? Pagbulong ka dapat ahit yung kinikili. Hindi ba? At saka walang bigote habang may lipstick. Kayo naman. Hindi naman halata. May ilaw naman. So, bakit ang pinagtatanggol? Hindi kasi nga, may listahan kami na mahilig mag-guess. Ikaw talaga yung rank number 1. Ibig sabihin, ako talaga yung ano. Pero alam mo, si Elijah kasi na yung artista na alam natin ibang mga artista, di ba? Iba-iba yung motivation nila kung bakit sila umaarte. Si Elijah, alam natin na umaarte siya kasi nag-enjoy siya. Love na love niya yung... Siguro yun, kaya hindi pa ako napapagod. Kasi mahal ko talaga yung ginagawa ko. Genuinely nag-enjoy ako. Lalo pag pelikula yung ginagawa ko. Genuinely nag-enjoy. So ano ba yung pangarap mong role? Pangarap kong role? Pag-usapan natin to, Mama Oj. Alam mo yun lahat. At this point, open po ako to anything. Pero right now, kung merong mga kwento dyan about construction workers, the ordinary workers of sa bayan natin. May personal memories kasi sa akin yung setting ng isang construction site. Kasi yung dad ko po works in construction. Pero hindi siya parte ng mga flood control, guys. Yes! Hindi siya contractor, na nasa construction lang siya. Dito may naisip ako, gawin mo ng pelikula siya, yung construction worker siya, tapos may mga baklang nagpapaano-ano sa kanya. Ikaw nakaisip, ikaw ang gumawa. Ikaw ang produce. Ay, hindi ko kaya. Mas maganda yung story, tapos may kissing scene. Yung mga baklang construction. Hoy, ayaw na ni Elijah ng ganyan kasi graduate na siya dyan, di ba? Yung sa Game Boys. Yes. Pinuldo ko na yan ni Elijah. Talaga? Pag may offer sa'yo na BL series, hindi mo natatanggapin? Well, pag BL po talaga na genre, syempre Game Boys na yung loyalty ko eh. And kung may mga offers actually ng mga queer roles, depende. Kapag something talaga na bago naman, challenging, that I really wanna do, gagawin ko. Pero kadalasan, mas marami na pong natatanggihan kaysa hindi. Para mabigyan din ng opportunity yung mga queer actors out there na sila yung mag-represent sa sarili nila. Kasi sila mas nakakaalam. Alay lang ako eh. Sila mismo sana. Ayan, kamo ha. Tandaan mo yan, Diyosa ha. Alay lang siya. Pwede ka mag-i-alay kay Diyosa. Alay ko ang pagmamahal. Suporta. Pero mga kaya kong i-alay sa'yo. Okay. So, mayroon ka ba mga haters or bashers dahil medyo vocal ka sa iyong I'm sure, political stand? I'm sure, Mama Oj. Matagal na. I mean, tinatry ko talaga i-keep intact itong paninindigan ko at yung pagmamahal ko para sa bansang ko at para sa lahat ng mga oppressed, ng mga naabuso, na ipaglaban lahat ng mga walang boses. Kaya sigurado ako marami. May mga nakikita ko ilan, pero wala akong pakina dun sa mga gano'n, Mama Oj. Kasi nandito naman tayo, marami akong mga kaibigan, marami nagmamahal sa akin, na parehong may paninindigan, parehong tumatayo para sa hostisya at sa tama. Kayo ba ni Goma sa off-cam nag-uusap kayo tungkol sa politics?
O sa inyong mga ano? Medyo. Kasi alam din po ni Kong na outspoken din ako. Sabi nga niya, believe din siya sa akin na may paninindigan ako. And talagang lumalabas ako sa kalsada para makiisa sa taong bayan. Nanood din siya ng play ko, yung Dagita. Nanood sila ni Mayor Lucy. Nakakatawa yan, kumakain lang kami. Tapos bigyan sabi, nabanggit ni Direk Lino na may play akong ginagawa. Sabi ni Kong, may play kang ginagawa? Kailan yan? Bukas, Kong. Nood kami. Tapos sabi ko, alam mo naman yung iba minsan, di ba? Yung talkies lang yan eh. Pero, nanood ako nanood ka, mama. Alam ko, nakita ka namin. Tapos si Kong Goma at si Mayor Lucy nga po ay dumating. So, grabe yung suporta at yung paniniwala. Yung the fact na he believes in me. Siyempre, isa pa rin karangalan na maka-eksena ang isang Richard Gomez, di ba? Ay nakagawa ng pelikula. Much more comeback pa niya yung nakasama. At bagay silang mag-ama. Yung kagwapuhan. Kulang lang ako ng height kay Ikaw ba na mismo na nagka-eksena si Goma? Oo, palibhasa lalaki. Siya ba yung sumusunod sa'yo o si Joey? Gaga, si Joey. Si Joey. Anyway, meron bang favorite or hindi makakalimutang linis sa Salvage Land? Uy! Oo, meron. Na gusto mong ibahagi dito na siguro tatatak at titimo sa aming mga isipan. Siguro yung, actually hindi lang specific line, mga eksena, mga buong eksena na, mga 4 pages, 5 pages. Mga confrontation namin ni Kong Goma dito, na kung saan sinasabi ko sa kaya, anong nangyari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati. Dati tumatayo ka para sa tama, dati pinaglalaban mo yung mga mahihirap. Ngayon, ano nangyari sa'yo? Sumuko ka na ba? Tapos mismo, pag nag-cut si Kong Goma mismo, nagsasabi, parang si Juliana yung kausap ko. Talaga? Mukhang interesting nga ito. Looking forward tayo dito sa pelikulang Salvage Land. Okay, once more with feelings. With feelings. With energy nga. Iniimbitahan ko po kayo lahat na manood ng Salvage Land, directed by Lino Cayetano, starring the one and only, the comeback after 7 years, Kong Richard Gomez, and yours truly. Kasama rin po namin dyan si Mon Confiado, si Makoy De Leon, Cindy Miranda, Angela Morena, among others. Marami po pong iba. It's written by Direk Shugo Praico, and palabas na po to in cinemas nationwide exclusively on November 26. So sana po supportahan nyo. Iba pa rin syempre pag nanood tayo sa big screen, and iba din kapag sinuportahan natin yung sariling atin, di ba? Sariling pelikulang Pinoy talaga, especially kapag original stories like Salvage Land. Ayan, sa November 26 na ang Salvage Land starring Richard Gomez and Elijah Canlas, directed by Direk Lino Cayetano. At Elijah, ano pa nga ba ang lagi mong inihirit sa Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na dali. Alam na Elijah. Lagi ko napapanood kayo dito kung anong ginagawa mo sa Tuloy. Di ba yung ganun-ganun kami? Hindi lang yun, Mama Loy. May napapanood pa kayo sa pangginagawa. Ano yun? Ito. Ang sarap! Parang ngayon na ako nag-enjoy. Akala ko siya yung susunod. Akala ko ako naman. Ano ba naman ito si Elijah? Hindi mo naman kailangan gulatin. Huy! Ay!